Former MVP na D-champion sa kanyang last collegiate playing year, newest player ng Choco Mucho, Rad wala pa din sa Signal this coming AFC. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Mendres, Alba at General. Iyan ang mga pangalan na papalit sa pag-alis nila Bea De Leon at Denden Revilla sa Choco Mucho. Pero hindi nga dyan natatapos ang mga additions ng Flying Titans this coming All-Filipino Conference this February. Sa ating previous video, nabanggit na natin na mayroon pang isang wing spiker na kayang maglaro either as an outside or opposite spiker ang sasanib sa CMFT. Bukod dyan ay nagbigay ng isang clue si Mother Lily na ito ay isang veteran player at sinabi na nga ng ilan sa mga insiders na hindi ito ang hinahangad ng karamihan na si Jerry Lee Malabanan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol kay player, siya ay champion noong college. Noong kanyang final year ay ginawaran bilang best scorer at most valuable player ng season. Ngunit nabigong kunin ang gintong medalya noong kanyang last playing year sa kanyang universidad. Nagsuot na ito ng PLDT jersey at siya ay naging miyembro ng pambansang koponan. Dagdag pa dyan, naging teammate na nito ang isang player na ating i-feature sa videong ito na si Rachel Ann Dakis. Nangangamoy Alyssa Valdez nga ba? Dahil naging teammate ni Lai si Dakis sa national team noong 2015, Alyssa to Choco Mucho? Well, ibigay natin ang pangalan ng manlalaro sa dulo ng ating video. Magbigay muna tayo ng update tungkol kay Rachel Dakis. Noong last trimester ng 2023, naimbitahan si Rad sa isang coaches camp sa United States. Ito ang rason para hindi makapaglaro si Rachel sa nagdaan na second AFC ng PVL. Di alintana ng Signal HD at nagtapos ang team as the bronze medalist at nag-step up ng husto si HD spiker rookie Vanny Gandler para sa iniwang posisyon ni Kapitana Dakis. Inaasahang balik Signal jersey si Rachel ngayong 2024, ngunit tila hindi pa this coming February dahil kung inyong makikita sa Twitter account ni Rad, siya ay nagbukas ng kanyang business sa Spain, isang Filipino bakery, ang Forn de Manila sa Barcelona. Inanunsyo ni Dakis na sila ngayon officially open na at nang hikayat pang suportahan at bisitahin ang unang Pinoy bakery sa Espanya. Ang Signal HD Spikers ay nabawasan ng 3 players, namely Bea General, Jer Malabanan at Jelay Nunag. Samantala nadagdag naman sa kanilang competing roster sila Don Macandili Katindig at Jovelyn Fernandez. Kakalabas lang niyang balita na mananatili sa Team Awesome si 3-time PVL best setter Jel Cayuna kahit na napakadaming tempting offers ang inilatag sa kanya ng ibang koponan. At ngayon nga'y wala pa mang anunsyo sa panig ng Signal at maging ni Rachel pero tila absent pa rin nga si Team Awesome captain sa pagbabalik ng PVL. Ito nga marahil ang rason kung bakit pinursigi talaga ng Signal management na sa kanila mapunta si Jolina de la Cruz na sana'y going to Choco Mucho na. Kahit na may injury pa si Jolens, kailangan ng HD Spikers ng isang batang all-around spiker para sa posisyon ni Dakis. Lalo pat hindi din natin maikakaila na anytime soon ay pwede nang mag-anunsyo ng kanyang retirement si Queen Tamarao. Ngayon ay balik-usapan na tayo sa bagong miyembro ng Choco Mucho na dating kakampi ni Rad. Sa mga napaunang clue nga ay tila ito ay si Creamline Captain Alyssa Valdez. Pero hindi ito si Alyssa. Una sa lahat, napakasuntok sa buwan ng pag-alis ni Valdez sa Cold Smashers. Dagdag pa dyan, kahit na nagkampiyon si Alyssa noong college sa Ateneo, ay 2 beses lang ito at ang player na ating tinutukoy ay 3-time collegiate gold medalist. Subalit katulad ni Alyssa, multiple times nang nagawaran ng parangal ang manlalarong ito bilang best outside spiker. Naging manlalaro ng PLDT si Valdez, subalit ang manlalarong ito ay recently lang nagsuot ng PLDT jersey. At para sa last description ng player na ito, hindi siya galing sa UAAP, bagkus sa NCAA. At ang natutunugang newest player ng Choco Mucho Flying Titans ay si former Perpetual Help standout Honey Royce Tubino. Subalit kung mapapaisip ka,
Kung si Tubino ay aalis sa PLDT para pumunta sa Chocomucho, bakit hindi siya kasabay nila Legacion, Morente at Mendres na umalis sa team na inanunsyo din sa PLDT social media pages? Well, dyan nagiging interesting ang off-season at volleyball lipatan. Mapapaisip ka talaga ng gusto kung totoo ito or hindi. Pero kung gusto nyo na agad malaman kung si Tubino nga ba talaga ang last edition ng CMFT, magandang i-monitor ang social media pages, lalo na yung mga stories ng mga players during their trainings. Kapag namataan si Roy sa high-speed hitters, ibang veteran ang magiging soon-to-be Titan. Pero kung wala kang makikitang Tubino sa PLDT, ilista na natin at simulan ng i-welcome si Tubino sa Chocomucho. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!